natin kailangan matibay palagi. Amen. Kaya nga, kailangan natin mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Ang pananampalataya po ay nagmumula sa pakikinig. Kaya kailangan mo makinig through His words. Kailangan natin ng knowledge, kailangan natin ng wisdom. So kailangan natin ng simply the Bible, the Scriptures, upang magkaroon tayo ng paniniwala. Okay? So ang ibig sabihin ng pananampalataya, faith is acting upon trusted information. Faith is acting upon trusted information. So yung ating pinagtiwalaan na impormasyon dito sa Bible, yung nalaman mo, kailangan sa buhay, acting upon trusted information. Kaya nandoon ang James 1:22, ba? Be doers of the word and not hearers only. Faith without works is dead. So, doble na, no? So, kailangan yung pananampalataya mo na isa sa buhay mo. Kasi pag hindi mo na-apply, patay ang pananampalataya mo. So, kailangan natin araw-araw isa buhay, isa katuparan po. Kasi nga ang pananampalataya, without action ay patay talaga. Amen? So, dito po, alam niyo po, ilang beses po sa New Testament, ang ating Panginoong Jesucristo ay nirebuke niya po ang kanyang 12 disciples. Kung papaano po nagkukulang sila ng kanilang pananampalataya sa kapanahonan ng storms. Diba yung storm na kinanta niya, no? Tama, sino naman nagkanta, no? Si Brother Jason, ba? Tell the storms. Nung nasa Sea of Galilee sila, hanggang binabagyo na sila, diba sabi na, mayroon words doon na sinabi ng Panginoon, no faith, lack of faith, okay, little faith. Tingnan niyo ang ating mga pagsusukat ng Panginoon ay no faith, little faith, meron doon great faith. Yun naman ay napakadakila ng pananampalataya na meron kapag merong great faith na yun. So ilang mga beses po ang Panginoon nagre-rebuke sa kanila, nag-rebuke sa ang Panginoon sa mga disciples. So katulad sa ating kasalukuyan ngayon, ang tanong kasi, what kind of faith do you have right now? Alam niyo ang pagpunta niyo dito sa kabila ng panahon, that is great faith. Amen. Tingnan na sa sacrifice natin ang mga panahon ng ganito. Amen. Papunta lang tayo, makapunta lang tayo. So that, iyan po ay malaking pananampalataya natin. Na soong niyo po ang mga panahon ng ganito. So anong bang klaseng pananampalataya na meron ka? Yung ba ay little faith? No faith? Delikado yun. Pag wala kang faith. Are you growing in your faith also? So lumalugo ba kayo sa inyong pananampalataya? So kailangan nating suriin ang ating pananampalataya dahil po yung po ang ating foundation kung paano ka tumitibay. Amen. Kaya nga pag-aaral natin, fortifying your faith. Now, the Christian life is all about the transformation, especially of our heart. So yung ating Christian life, buhay Kristiyano, ay lahat ito patungkol sa pagbabago ng buhay. Transformation. Saan? Sa ating mga puso. Kasi nag-umpisa naman ng pagbabago sa puso natin. Amen. Huwag niyong sabihin, ay ganito na ako eh. Palabisyo na ako eh. Ay ganito na ako eh. Matari ako nito eh. Ay ganito na ako magsuot na eh. Alam niyo yung mga bagay na sinasabi, di ba narinig? Ganito na ako eh. Yung ganito na yan, pinagtimbang-timbang mo yan bago maging ganyan. At saka, pinagdesisyonan mo yan eh. Nagkaroon ka ng pag-uumpisa, hindi ka naging ganyan niya kung hindi ka talaga nagdesisyon yan. Ito lang. Kaya nga, pwede pa naman yan mabago. Okay? Ang pwede magbago lang ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong ibang magpapabago sa buhay natin kundi Jesucristo. Kaya, the Christian life is all about the transformation of the heart. Saan? In salvation. Ganito. Pag wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po ng personal na pagkakaroon ng relationship sa Panginoon, sa kaligtasan, hindi ka talaga mababago ang buhay niyo po. So, hindi ka po mababago. Yung puso mo ay ganun pa rin. Yung katigasan na yan. Kaya pakabuksan mo ang puso mo, pati isipan, upang magkaroon ka ng kaligtasan habang ikaw nakikinig sa mga
panahon ngayon. Alam nyo, maganda talaga pag nagbabago eh. And sa Christian life natin, nagkaroon tayo ng kaligtasan at dito po nagkaroon ng transformation of the heart. Ngayon, palakasin nyo naman ang inyong pananampalataya. And fortifying of the heart, napupunta na yun doon sa sanctification. Yung pagpapabanal natin. Napakalaga po ang pagiging banal. Ano ulit ang banal? Holy, sit aside, sit apart. So dapat tayo nabubukod na. Ulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang holy, it is a set apart. Kaya mayroon tayong doctrine about separation. Kasi pag wala tayong paghihiwalay, hindi talaga tayo madidistinguish kung ano ang buhay natin na mayroon. Kaya nga sa sanlibutan, kailangan mabukod tayo sa sistema ng gawain ng sanlibutan. At bilang mga Kristiyano, dapat tayo yung ating way of life patungkol sa pananampalataya. Wag po tayong mamuhay ng you are talking, ano yung bang nagsasalita ka ng pansalibutan. Nananamit ka ng pansalibutan. Dapat mabukod tayo, no? Kasi nga ang sanlibutan po ay pabulok ng pabulok hanggang ngayon. Amen. It is about growing stronger internally. Yung ating Christian life. Panloob. Kailangan natin dito maging malakas. Watching Christian leaders can help to develop your faith. Tingnan nyo, no? Ang mga pastor po, ang mga deacons, mga nagpipreach dito, dapat tayo tumayo. Dahil tinitingnan talaga tayo. Amen. Watching Christian leaders. Nagulit ko po, watching Christian leaders pwedeng makatulong upang ma-develop yung pananampalataya ninyo. Yung kanilang pamumuhay. Tingnan nyo sila. Yung pamumuhay, living and priorities of the believers. Alam nyo po, tumingin tayo sa mga matatanda na. Dahil sila na nauna na sa buhay. Di ba may kasabihan? Pabalik na kami. Papunta pa lang kayo. Sabi naman ng bata, bakit hindi tayo nagsasalubong? Dapat magsalubong tayo. Tingnan ninyo yung mga matatanda. Doon tayo tumingin sa kanila, yung mga lolo't lola, yung mga tatay, yung mga mas edad sa'yo. Amen. Dahil nandoon ang kanilang buhay ng katatagan at karanasan. Di ba? Lalo po yan, pag Kristiyano yan. Kailangan meron tayong tinatahak na idol. Tinatahak na, ibig sabihin, natutularan mo. Huwag kayong mag-idol sa mga artista, mga K-pop na yan, di ba? Yan ang K-pop? K-pop pangit, di ba? Huwag kayong tumulad dun. Totoo lang, hindi magiging bago ang buhay ninyo. Mapapatulad kayo sa sanlibutan. Ang mundo po ngayon ay itinitwist na po sa katuruan ng Bible. Kaya wag na kayong tumulad doon sa mga pansanlibutan. Tumingin tayo sa mga Christian leaders, yung mga pastors mismo. Sabi ko nga sa inyo huli ng aking preaching, di ba? Kami mga pastor, we do mistake also. Hindi naman kami mga superman dito. Kami nagkakamali din. Yung pamilya ko, nagkakamali din kami. Sa mga panahon ng mga kagipitan, nagigipit din kami. Sa mag-asawa, ng mga away, nag-aaway din kami. Pero pag nagkabati, sabi ko sa inyo, bagong kasal ulit kami. Diba? If we remember the lives and testimonies of our leaders, it would help you, it helps the continuity of our faith. Tingnan nyo, kailangan natin ng leaders. Ulit ko, kailangan natin ng mga leaders. Si BBM, mga kapitan, mga barangay tanod, mga teacher, papasok ka na ngayon. Meron naman kayo mga school supply. Kaya nga yung ating church, nasabi nga, noon nakapagbigay kami ng mga notebook ng mga panahon. Ngayon wala tayo pambigay. Nangailangan na kami ng school supply ngayon. So, kanya-kanya tayo mga ruling, di ba? Yung kapatid ko, wala, hindi nagbigay kina Dayanay. Nag-thumbs up, di ba?
So, yung kapatid kong si Toto, humahabol si Diana sa SM. Nandyan yung kapatid kong teacher. Sabi ko nga kay Diana, Barong, sabihin mo, ang binili, feeling notebook, refilling lang na binili na doon sa National Bookstore. So, hindi ko naman alam. Sabi ko, nandyan sa Tracy sila kakatering. Hindi mo ako tinig. Nalilibre na sana ako ng di ba? Yung Jollibee. Kasi nga, nung Friday, umaga, sardinas, tanghali, sardinas. Kinuha pa, inut. Di bali, by the grace of God, okay pa naman ako doon. Hindi naman ako reklamo. Nagpaparinig lang. Ganun lang naman buhay natin, di ba? Amen? So, if we remember if we remember the pastor, and testimony, if you remember the lives and testimony of our leaders, it helps the continuity of our faith. Now, tatlong bagay gustong ibigay sa inyo at sa akin siya na ngayon ay nagla-agree na. So, number one, sige po, dito natin chop-chopin lang natin ang ating mga verses. Napakasimple na mga verses, mga preaching, chop-chop lang natin. Paigsi lang, ngayon ko nang pag-usapan yung whole chapter, kaya chop-chopin natin dito. Una-una, remember the pastors you have had. Ang dami mga joke ko noon, nagkawala na. Diba yung joke na narinig ng Sunday? Yung wala nang pera ang pastor. Na-discourage di ba? Pumunta siya sa piyesta. Nagkaroon piyesta sa kanilang bayan. Sabi, wala nang makain, wala na. Dito lang kayo mga anak. Dito lang kayo. Punta ako nung Di ba may piyesta? Palaruan doon, di ba? Yung kalabaw na papaiyakin at saka patatakbuhin. Natutunan ko yun sa mga pastor sa Samar. Yung pastor ko, gano'n yung kinikinto Pambira, ang dami mga kontista, malaki ang prize. Talagang pinalo-palo para paiyakin, ano pa mang mga ginawa-gawa, binuhusan na nga, ayaw pang umiyak, ayaw pang tumakbo, pinampas-ampas, takbo! Ayaw talagang matigas ang ulo. Ay dinapitan lang ng pastor, pinintuhan yung buhay, nakinig naman yung kalabaw, ang bihira, umiyak. Sabi ng mga tao, ano bang ginawa mo? Kinintuhan wala, kalabaw, namang problema ko. Yung mga member, hindi nagtatights. Talaga, mga pasaway pa sila Discourage na ako. Kinintuhan. Aba, nasabi ng kalabaw, alam mo, pastor, naiintindihan kita. Naiiyak na siya Kaya sabi niya sa panghuli, kalabaw, gusto mo rin magpastor? Tumakbo! Ayaw ang pastor Nanalo siya di ba? At least nabuhay siya doon. At saka yung pastor ng kasalukuyan di ba naikwento ko na rin sa inyo yung pastor na heart attack. Na heart attack ba siya? Dahil sa pera nga din. Dahil nga yung ipamamana ng tatay na may sakit na, ayun ba? Sabi ba? Yung tatay ipapamana sa anak na 10 million. Kasi, alam mo na, yung mga testament. So, itong anak na ito, medyo may sakit nga na high blood. Kaya sabi ng tatay, paano ko ba ito masasabi na hindi ito mabigla? Papamanahan ko ng ganung pera na may bahay na at saka 10 million pa. So, kinausap niya yung pastor para tulungan siya So, pinuntahan nila, ganito, sige, huwag nating biglain. Tatanungin lang natin. So, pinuntahan naman nila yung anak, ipapamanahan. Sabi ng pastor, halimbawa lang, Jason, kung meron kang 10 million na pera, anong gagawin mo? Christian yan Siyempre, yung 10 million, yung 9 million, ibibigay ko yan sa church. At hindi ko ibibigay sa church Ibibigay ko yan sa pastor. Nabigla yung pastor, siyang inatake. Ang bira. Totoo lang, yung kwento nga rin na wala na rin tithes and offering din yung pastor. Siyempre, ano ba yung tawag doon? Nag-ano na siya ng labada. Nakita ng mga member,
Wala pang asawa yun, yung pastor na yun eh. Nakita ng mga member, may mga sampay doon, mga underwear, yung mga, alam niyo, yung pambabae, di ba? Sabi, chinismis yun ng mga member, si pastor may binabahay na doon. Bihira. Inalaman ng pastor na chinismis ni Manang Marites sa pulpito, ano ba kayo? Chinismis niyo ako. Hindi niyo ba alam, naglalabada na ako? Wala nang kasi makain. Kumukuha na ako ng mga panlabada. Ngayon, remember the pastors you have had. Alam niyo po, napakahalaga po ang church na may pastor. Naranasan ko, mahirap ang church na walang pastor. Katulad sa Mabuhay ngayon, lagpak sila eh. Lagpak sila sa Mabuhay Pilgrims. Wala silang pastor na nag-i-stay. Kaya sabi ni Ate Magda, wala, dito na, lagpak na kami. Wala nagsusulwining. Kanya-kanya lang. Kami na lang talaga yung nangugat. Yung mga nangugat, yung mga si Ate Magda, si Nanay Mil, sila Maya, sila yan. Si Maya, saka yung asawa na si Man. Lalo pa yung si Man yan, ako. Tapos sino pa? Sino yung pamangkin ni nandun, si Narayan. Nagpakla sila dun, wala na talaga eh. Ministry dun, hindi napapabayaan. Kapag dadaan namin pag-uwi, sarado palagi yan. Ang church, kailangan may tumatao. Amen. So remember the pastors you have had. Kasi ang umpisa natin sa verse 7, remember them which have the rule over you. Dugtungan natin, who have spoken unto you the word of God. Yung nagsasalita pa ng salita ng Panginoon. Alalahanin niyo po, yung nagro-rule sa inyo, namumuno ba sa inyo. It talks about elders. Ang pastor po, ang kanyang synonym ay sa Bible, elders, at saka bishop, at saka pastor. So, pwede niyong tawagin din, huwag niyong tatawagin sa Bible na reverend. Ang reverend ay sa Panginoon lang yan. Siya po ang kagagalang-galang. So, bishop lang, pwede, and then elder, at saka pastor. Tama po, sabi ng Bible, remember your spiritual leaders. Our God is a God of order. Tingnan niyo ang ating Diyos po ay siya po ang Diyos na siya ay order siya, maayos siya. Ibig sabihin, sa creation ang Diyos inilagay ang lalaki bilang leader ng tahanan. Order ang ating Panginoon. Hindi po, sabi ng Mrs. Tumigil ka, ang lalaki dapat ang tumatayo na leader sa tahanan. Amen! Anong proof mo, Pastor? Genesis 2:24. Baka ninyo ako bato hindi. I-aiming kayo talaga lalaki. Kailangan ko ng support. Amen! Genesis chapter 2, verse 24. The Bible says, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Tingnan niyo mga minamahal, lalaki po ang leader. Totoo, napakahalaga po ang lalaki. Hindi niyo ba alam ang mga Mormons ang tinatarget sa soul winning? Lalaki. Amen. Sa kanilang tahanan. Kasi pag na-win ang lalaki, ang tatay doon sa tahanan, lahat yan dala. Magmula sa asawa at sa mga anak. Amen. Yan ang mga mindset ng mga plano. Our God is a God of order. Sa creation pa lang, ang Diyos inilagay ang lalaki bilang leader sa tahanan. So, kailangan natin mga lalaki sa tahanan, kayo dapat, inulit-ulit ko na nga, kayo dapat ang nagtuturo sa mga salita ng Panginoon sa inyong tahanan. Mula sa asawa, sa mga anak, hanggat kung mayroon pang mga apo yan. Tayo mga lalaki dapat ang nagtuturo. Kasi kung anong orientation ninyo sa inyong bahay, kagagawan yan ng tatay. Kung ano ang puno, siya rin yung mga bunga. Di ba naisip niyo ba yan? Sinong tatay mo? Ay, sus, gano'n. Kaya pala Di ba? Alam na kung ano talaga yung puno Totoo lang gano'n nga Kaya nga napakahirap magpalaki ng mga anak. Amen. Kaya nabasa na, kung dami ka na si Sir Nora, meron sila doon pamalo, sa Proverbs 25, verse 25:20, 15. Foolishness are bound in the heart of a child, but the rod of correction. Kailangan may pamahalo. The rod of correction. So, biblical ang pamamalo. Ingat lang tayo sa pamamalo. Ang Diyos din nagbigay sa Israel ng leader. Sino? Katulad ni Moses.
Upang ano? Upang i-guide ang Israel paglabas sa Egypt papuntang Promised Land. So, naglagay siya eh. Ang Panginoon nagplano that a local church also be the spiritual family for Christian. At siya'y naglagay ng pastor being a leader of the church. Local church. God is a God of order. At tayo lahat sa mga leader mula sa government, sa mga magulang, ang mga anak sa mga magulang, inuulit ko, makinig kayo sa mga magulang. Sumunod kayo. Biblically po yan. 10 Commandments pa yan. Honor thy mother and thy father. Di ba? Obey. Ephesians 6:1. Obey. Children, obey your parents in the Lord. May pangako. Dinagdagan pa yon ni Pablo. Hahaba ang inyong mga buhay. Sino nyo? Mga minamaayon niyo yun? Sa 1 Peter chapter 5, verse 2 and 3. Bilisan natin. Amen. Sa 1 Peter chapter 5, sa verse 2 and 3. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being examples of the flock. Pag-pray nyo kami mga member, kami mga pastor, hindi naman kami talaga Superman. Now, as we see in our verse, we are to remember our spiritual leaders. Totoo lang, hindi ko naman dito maidetalye kung ano ba, natutunan ko lang din sa mga pastor. To remember dito, i-clarify ko, ang pag-aalala ba, diba? To remember your pastor is to be mindful of them. To remember for a pastor is to be mindful of them. Ano bang isipin ng mindful? Ibig sabihin ng mindful, be conscious. Be aware of something for the pastor. Pakaisipin mo ang pastor na siya nagtuturo ng mga oracles of the Lord. Na siya ang namumuno, nag-oversight, nagpapakain spiritually. Totoo lang, kahit nga materially. Ito lang yung gawain ng pastor eh. Kaya nga, alam nyo, sabi ko nga, sa Bacolod yung pastor, tinutulungan ko yung mga kabataan dito. Ikadami-dami ng mga young people. Paano po pinutulungan pastor? Dami niyan eh. Siyempre may budget yan eh. Sa pag-aaral, tinutulungan ko namin sila, mga pambayad sa tuition fees, minsan pabaon, ano ba mga damit. Sabi ko naman, for the whole year, hanggang 4 years, oo, pero hindi namin kabuuan yun. Tulong lang. Kung ang mga magulang walang kakayahan, alalay lang kami. Maganda, diba? Kung meron lang tayo ditong budget, walang problema. Alam naman natin dito, kilala naman natin kung sino ang mga young people natin. Oh. Halos ang mga young people doon sa Bacolod na pinuntahan namin, mga broken families. Nakakalungkot ang mga buhay nila eh. Yan. Sabi ni Pastor, Magallanes, yan. Nasa kulungan yung mga magulang niyan. Siyempre, wala na mag-aalaga. Sino? Mga kamag-anak. Ibig sabihin, ang pastor means, to remember your pastor is to be mindful of them. It means to be conscious. Magkaroon kayo ng kamalayan. Maging aware kayo sa isang bagay. To hold them in your memory. Panghawakan nyo, kaisipan nyo sa inyong mga isipan. See? Memorya to, and to think about them. Pakaisipin niyo ang inyong pastor. Amen. Alam nyo, wala akong intention dito na sobra-sobra yung irespeto sa akin. Totoo lang, sabi ng Bible, ano sabi doon? The double honor. Yung pastor dapat double honor. Alam mo ba ang salitang honor? Dugtungan nyo dapat ang pastor may honorarium. Amen. Ang pastor hindi sahuran. Hindi po sahuran.
Wala nga tayong fix dito na sahod eh. Kung anong meron lang dyan, yun lang ang akin doon. Kasama ng pamilya ko, di ba? Kaya nga, pakamahalin nyo ang gawain at saka yung leader. Amen. Kailangan natin magtulungan. To hold them in your memory and to think about them. Huwag mo lamang isipin o i-recall ang kanilang mga pangalan. Alalahanin muna ang Diyos, inilagay sila sa leadership over your spiritual life. Kaya nga, babantayan kita eh. Hindi lang kita babantayan, pipre kita eh. Kung ano yung pamumuhay mo eh. Kaya nga, malaki ang pananagutan ko sa inyo sa Panginoon. Kaya kung ano yung ating tinuturo dito, kailangan ko subaybayan sa inyo kung isinasabuhay o hindi ninyo sinakasakatuparan. Ano pa, nagtuturo tayo ng salita ng Panginoon na ang buhay ninyo hindi nababago. May isang bagay na nangyayari dito. Ano ba? Totoo lang, ano? So, ibig sabihin, huwag mo lamang isipin o i-recall ang kanilang mga pangalan, alalahanin mo ang Diyos. Inilagay sila sa leadership over your spiritual life. Alala ko si Eli ba yun? Sa Old Testament, kinutsak-kutsak siya ng mga bata. Bulb, go to the mountain, Bulb. Anong ba? Bulb? Kalbo, punta ka ng ano. Parang binibiro-biro nila. Anong ginawa ng Panginoon? May lumabas na mga usok. Kinain yung mga bata. Ano? Ay ang ibang mga pastor, ginagamit nila yung respeto sa Bible na that's not my anointed one. That's not my anointed one. Hindi yung pananakot. Now, walang spiritual leader o pastor na perpekto. Amen? Wala pong spiritual leader o pastor na perpekto. Subalit, ang Panginoon, itinilaga siya bilang isang leader na mag-leader sa church. God has ordained pastor of the local church. Isipin mong balikan yung pagtuturo, yung pagpapayo niya sa inyo spiritually at sa inyong pamilya. Paano ginamit ng Panginoon yung pastor sa inyong mga buhay? Isipin mo yun, sila. Diba kami, Panay Payo, Brad, Sis, diba yung mga people, ganito. Nung makausap nga namin si Pastor Magallanes doon, mayroon siyang young people doon, nagmulis siya. Child abuse. Halos sampalin na nga niya eh. Nakakausap namin nung hapon. Saglit lang, Pastor ha, Pastor John. Sis, punta ako sa office ko. Nung bumalik, kininto, Pastor, anong pinausap mo doon? Gusto ko nang sampalin ni ikaw. Yun. Kasi nga, hindi na tama eh. Kung inireklamo yun, sabi, Pastor, kung inireklamo yun ng mga magulang, makukulong talaga yun. Sabi, wala naman tayong magagawa eh. Kaya nga, panay na lang tayo, See? Alalahanin yung pastor. Kasi nagpapayo sa inyo, nangangaral. We must remember what they preach. Alam mo yung El Shaddai, pag nag-preach yan, di kulay-kulay, bawat preaching niya ang kanyang damit. May katotohanan doon eh. Anong ibig sabihin? Maalala mo kung anong suot ng Sunday yung pastor. Kung anong kulay sinuot niya. Kung isa lang ang damit yun. Yun lang palagi. Yan sino ba yan? Si Barry? E.D. Hindi, sino yung Mike Bill? D. So yun palagi ang kanyang suot. Ang ibang pastor, ginagamit din talaga. We must remember what they preach. The fact that they speak the word of God identifies the leaders as pastor you have had. Totoo lang, ang mga nagtuturo talaga sa pulpito, may isip mo na siya ni pastor. By the way, sa mga may calling, sa mga panawagan. Totoo lang, mahirap pag pastor.
Kaya ang advice namin mga pastor, huwag na huwag agad magdidesisyon. Huwag na huwag. Alam niyo yung anak ni, bumisita kami kay Sister Nora. Yung kanyang anak na si Noel, siya ang breadwinner ngayon. Ang laki ng gamit. Kaya nga, nagsisisi nga din ako. Nagsisimba-simba yan dito eh. Sabi, iniisip ko ang lugar dito, hindi sila komportable. May baby, iyak, lalabas ang silang dalawa, tatawagin yung, nababahala yung kanyang anak na laki, lalabas. Yung lugar ba natin dito, hindi sila komportable. Kaya nagsusyon lang ako, nandun sila sa Tansa, yung mga magandang bahay doon. Sa Brad, well, okay lang. Gusto kong, doon, mas malapit kayo doon sa ano eh. Walang maparit ka yung kanilang Fortuner na puti. Kina Pastor Bogan, sabi ko, andun na siya ngayon. Yung gupit talaga ng Kristyano. Ngayon, gamit na gamit siya doon. May mga ilangan, nasabi ni Sir Nora, nagsisilos na nga doon yung ibang mga member. Kung meron siyang, kasi ang gawain sa mga, maraming mga worker yan sa doon eh, sa voluntaryo. Nagpipreach na siya. And then, may area na siyang binabible study. Sabi ko nga sa kanya, maganda po yun, Sir Nora, ang inyo nagagamit sa ministry. Pagamat, siyempre, kami mga pastor, sasamantalahin namin. Kung anong sinasuggest ni Pastor Bauga, tatanggapin yun. No, Brad, dito ka pwede. Pwede ka, lahat kinukuha niya ministry. Sabi ko, mas maganda sa Sonora, ang anak mo mag-Bible school. Kasi nagagamit. Hindi naman ibig sabihin mag-pastor, magkaroon na siya ng mataas na kaalaman sa Bible. Eh kung may panawagan siya, wala masama din yun. Kasiyahan po ang mga young people sa kapanahonan ay tumalima at sumunod being magamit sa Panginoon. Sabi ko, pinagpala ka sa Sonora. Yung anak mo ay pinagpala ng material. Malaki ang kanilang kita. Pagpunta nga namin doon, sarado na, may mga ano doon. Halos nag-aircon na kami doon. See? Noon. Sabi ko nga, tinatanong ko, wow, bago. Ay, regalo ng anak namin, ng anniversary namin. Happy anniversary, belated. Tapos, sa Sonora, gamit mo pa ba yung mga electric fan mo? Baka hindi na. Aircon na doon eh. Binibiro-biro ko lang doon. So sabi ko, ang pagpapastor, kailangang isipin mong mabuti. Kasi pag nag-decision ka agad, maganda naman din yun, pero intindihin mo yung sitwasyon mo at the same time, kung may asawa ka at pamilya, pag-usapan yung mag-asawa. Hindi madali magpastor. Kung magpapastor ka, kailangan magmi-mission ka ngayon. Sa sarili ka ng sariling gawain. Pero nandun naman yung blessing ng Panginoon eh. Amen. So, we must remember what they preach. The fact that they speak the Word of God, nakikilala natin na sila ay leader, pastors you have had. Kaya kung nagpipreach ka, sabi ko kay Sonora, kung ang anak mo nagpipreach, ay nagsusulwining at may mga area kung saan sila ng pastor nila, ni pastor noon, saan pa pupunta ang buhay nila? Saan pa ba sila pupunta? Sa ministry na yan eh. Ganon din ako noon. Nakikitaan ng potensyal si Brother Noel, siya maganda yun. Maganda nagagamit ang kanyang asawa, nakuha niya yan. Unbeliever. Buti nga nakakaintindi niyo unti-unti. So yung kanilang business, kailangan mag-deliver sila. Wholesaler sila ng mga barley, mga herbal. So alaki ng kita nila eh. Kaya din na minsan nakakasimba si Sister Nora dito, ay iniisip ko baka nandun na kayo na pastor, nandun minsan. See? Wala naman akong magawa din eh. Alam niyo, nung young people ako, nakakitaan ako ng pastor namin ng potensyal. Itinalaga nila akong deacons. Wala pa akong asawa, deacons na ako sa church. Sabi ko, sandali, nagmi-meeting kami. Pastor, wala pa naman akong asawa. Ang qualified lang naman dun sa Timothy ay ang deacons must have one wife. Wala pa naman akong dalawang asawa. Kahit nga girlfriend, wala pa eh. Hindi, okay na. Discretion ko yun. Deacons ka na. See? Nagtuturo na rin ako ng mga good news sa mga pambata.
Nakita na ng potential at willing naman ako magturo. Soul winning at saka song leading at saka itinalaga din ako sa mga young people na leader. Tuloy-tuloy aking ministry. Nagsoul winning. And then, nandun ako. Nag-aaral ako ng Bible school. 4 years, sabi ko kay Senora, 4 years, hindi ako nakagraduate ng Bible school. Hanggang 4th year lang ako. Kasi nagka-problema ang church namin. 4 years sinabay ko ang aking secular na college. Nagkaroon ng problema ng 4th year ako dahil nagkasakit ang nanay ko. Hindi ako nakamarcha. Wala, hindi pinintulot ng Panginoon. Sige, wala naman ako magsisisi. Nag-aral ulit ako dito sa Maynila. 3 years na Bible school. Hindi nagkakaedad na ako. Kailangan ko tumututukan si Luz. Diba? So, ganun po ang potential pag may nakakakitaan ng mga young people. Observe young people, observe your life, kung ikaw talaga nagagamit. Wala po, maganda po na nagagamit ang buhay ninyo po. Pinagpala po ang mga Kristiyano na nagpapaturo upang lumago. Pag hindi ka nagpaturo, mahihirapan kang lumago. Pakalagahan natin ang Diyos dahil mahalaga ka rin sa Kanya. Kaya may mga pastor eh. Alam niyo po, noong unang century, ang mga Kristiyano, walang mapanood ng mga video. Ngayon, ay nako, hindi nila ma-replay yung mga preaching ng mga pastor. At sa unang mga panahon noon, wala pang Bible. So, hindi nila ma-replay yung devotion o preaching ng mga pastor noon. Kinakailangan nilang makinig ng mabuti sa kanilang tenga kung anong tinuturo ng mga apostles. Kinakailangan makinig ng mabuti, mag-take notes, at subukang magmemorya ng mga verses. Naaalala nila kung ano ang, upang maalala nila kung ano ang pinangaral ng kanilang pastor at yun ay trabahong gawain. Inyo, wala silang video ngayon, wala nga yung technology noon. So, kailangan nila magmemorya. Napakahirap noon. Ngayon, alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, yung ating YouTube channel, pwede ninyong sundan. Dahil ang pinsang ko, pag napakinggan niya yung pastor nila, na nagtuturo at nai-replay niya sa bahay nila, pinapakinggan niya. Parehas din yun. Kasalukuyan ngayon, inire-replay ko lang, pero ang salita ng Panginoon may dating pa rin sa akin dahil bago pa rin yun. Amen. And as a Christian, you have a duty to read and to study the Bible on your own. Kulang ang ating pakikinig dito sa isang araw lang. Amen. Lunes hanggang Sabado, mag-study kayo. Ganun pa man, God has ordered that the pastor of your local church to preach the word of God to aid you. Makatulong lang sa inyo. So, sarili pa ninyo kung hindi ko lang, kung lumalago kayo. Ang unang simbahan, nagkikita-kita sila, nung unang century, makinig kayo, nagkikita-kita sila, araw-araw! Amen. Ikaw, sandi lang! Tinanong kayo ng mga buhay. Wala tayo sa katiting. Araw-araw sila nagkikita-kita upang mapakinggan ang Word of God, ang salita ng Panginoon, sa nagpipreach. Tingnan nyo, pinibigyan nila ng significance yung salita ng Panginoon upang mapakinggan nila. Nandun yun sa Acts chapter 5, verse 42. Acts chapter 5, verse, and I quote, and daily in the temple, and in every house, this is not to teach and preach Jesus Christ. Amen. Tayo, Sunday AM ka lang. Sunday PM ka lang. Wala pa sa prayer meeting. Ang tanong ko, alago ba kayo? Wala. Kaya nga sabi ng mga pastor, sige lang, turo lang tayo. Yun naman ang trabaho namin eh. Kaya mahalaga, presensya kayo dito sa church, nakikinig at napapakinggan, ang panghuli, naiintindihan mo. Kasi paglabas mo sa pintuan, isa buhay mo na yun.
Ito yung goal ko. Hindi ko alam kung goal mo yan eh. Upang ipaliwanag, i-explain, expose the story, ang Word of God ng Panginoon sa bawat mga sermon at upang gawin practical na application sa mga buhay natin. Sa pag-aaral ko, ako muna nagsa-applikar eh. So, ganun ang gawain being a pastor. Nandiyan ba kayo? Amen. By the way, hindi ako galit. Idinidiin ko lang what is the truth. Amen. Para tumino naman tayo. Amen. At kung ang sermon nakapaghamon sa buhay ninyo at nahamon ka sa puso mo, ang panalangin ko is respond it with a changed life. Amen. Na magbago naman sa mga buhay ninyo yan. Amen. Kung na-challenge kayo sa salita ng Panginoon. Sa YouTube channel, pakinggan nyo ulit. Nagmamakaawa na. Hindi magkaroon ng maraming star. Sa YouTube channel, pakinggan ninyo. Hayaan ang mga salita ng Panginoon sumipsip sa mga utak ninyo at puso. Amen. Napakahalaga yun. Dahil ang sanlibutan na papakinggan mo, sumisip-sip din sa isip na sa puso ninyo. Amen. Madali tayong mauto-uto. At madali tayong sumunod sa idol ng mga sanlibutan. Amen. Wala na pagpapahalaga ang mga Kristiyano ngayon. Dahil ito'y magpapalakas sa inyong spiritually. Amen. Kaya nga, fortify your faith. Remembering your pastor and what they have preached. It will help to fortify your faith. Amen? Amen. Sa baba kayo. Amen. Diba sabi nga ni Pastor Diviga, papaanin niyo alalahan ng ang inyong pastor. Remember them. Diba sabi niya, ay ina-apply ko lang naman eh. Sabi nga niya, dito lang tayo. Diba? Alalahanin niyo kung birthday niya. Alalahanin niyo pag Christmas na. Alalahanin niyo pag nagsa-shopping kayo. Pag nag-grocery kayo. Diba? Paano ba alalahan pag nag-grocery? Eh kung pag napunta kayo sa mga grocery, nakikita kayo ng Colgate, si Pastor ba may ipin? Bilan niyo, di ba? Oh, nakikinig yan siya na bandyan, at saka si Johnny. Oh, alam niyo, huwag kayong magsilos. Kailangan ko rin tumulong sa mga nagagamit sa ating church. Yung mga workers. Kaya nga sila nagagamit, ipag-prinin nyo. Natulungan din natin sila by allowance. Amen. Yes, nagkaroon din ako ng allowance. Sa mabuhay, sa summer, wala nga akong allowance. Nung mawalan kami ng paso, doon lang ako nagka-allowance. Kaya umuwi ako sa bahay, doon ako kumakain. Yung classmate ko, si Ricky Labongray sa Dipulog ngayon. Kaya kami ang mag-tandem noon eh. Pumunta kami sa mga member namin. Oh, punta tayo sir, brother. Pagpunta namin doon, katanghalian, katapos na ng visitation, turitso kami sa mga kaldero. Ano ba ulam niyo sis? Brad, ano ba ulam niyo? Gutom na kami. Oh, ang aming mga sapatos ay lumalabas na yung dila. Kasi nga. E pag umulan pa yan, nagbisita kami doon, amoy na sa loob ng bahay pag pinapapasok kami. Yes, kailangan ninyo maging matapat sa Panginoon. Especially, giving. Amen. Number 2 na, sige. Amen. Wala na, oras. Dito na tayo. Imitate the faith of the faithful. Amen. Imitate. Hindi niya sabi ng verse 7, remember them which have the rule over you. Ang sabi doon, who have spoken unto you the word of God. Dito tayo kukunin. Whose faith follow, considering the end of their conversation. Ano bang sabihin? Whose faith follow, considering the end of their conversations. Alam niyo po, yung salitang, the end of their conversation, yan po ang sabi, it means yung end, it means a way out, o kaya exit, palabas, o kaya yung issue sa kapanahonan ng pastor ninyo. Dalawang pagkaka-interpret yung salita dito na yung whose faith follow, yung salita dito, yung considering the end.
of their conversation. Dalawang interpretation ang ibig sabihin dito. Una-una ang interpretation, madaming mga preachers noong first century, ibinigay ang kanilang mga buhay for the gospel. Kaya ang salitang end, maaaring patungkol ito sa kanilang ugali o kaya asal o yung mga preacher na nasa katapusan ng kanilang buhay. Alam mo ba, kinig kayo, maraming mga preachers through history nagkaroon ng kanilang paglalatag ng kanilang malaking pag-ibig sa gawain ng Panginoon, malaking pananampalataya sa Diyos during persecution. Doon may sa FB si John Hus. Si John Hus po ay sinunog siya sa isang panggatong. At ang mga pari at ang leader, hindi ko alam, taga saan ba si John Hus? Sa Europe. Sabi ng isa, nang pinakyat na sa panggatong, tinali, may kadina dito. Now, sabi ng isang nag-MC, now, John Hus, this is your last time. If you renounce your faith error, you will be free. Sabi niya, go ahead. Hindi ako natatakot. Kung ano man ang aking pananampalataya, ang Panginoon na lang ang maghuhusga sa akin. Sinunog siyang buhay. Tayo, wala eh. During persecution, maraming mga nag-uusig. At yung mga nag-uusig, anong kanilang ginagawa? Pinapatay nila kung ano man nahuhuli mga Kristiyano at pinalalapa sa mga leon at tigri. Sa Roma, yung Coliseum ngayon na ruins, ayan po ang ebidensya sa panahon ni Emperor Nero na pinalapa ang mga Kristiyano ng mga tigri at leon. Wala na silang magawa. Dahil ang leader ni Nero noon ay sobrang napakalupit sa mga Kristiyano. Pinalapa ng mga leon. Tinorture them hanggat sila'y mamatay. Nilagyan ng mga basahan sa bibig at binuhusan, pinanganga, binuhusan ng tubig at binitin at inunat ang kanilang mga katawan. Nilagari ng pahati. Tayo wala pa. Amen. Sa katiting. Kaya kanina sabi ko, Lord, 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 mayroon na namang mga Kristiyano, mga kambing ngayon, ayaw magpaulan. Kaya ako na nagsundo eh. Si Makmak, sundo ka na rin. Sa unang century, Christian expected persecution. Kaya sa Bible, ang sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, 2 Timothy chapter 3 verse 12, the Bible says, yea, and all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Philippians 1:29. Ano ba kayo? Philippians 1:29. Sabi ng Bible, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Talaga naman ano. Alam niyo, ganito ang application niya. Pag ikaw, Kristiyano, walang ginagawa, wala mag-uusig sa'yo. Amen. Pag hindi mo sinasabuhay ang salita ng Panginoon, walang mag-uusig sa'yo. Kung ikaw, Kristiyano, tatayo sa salita ng Panginoon at isasabuhay mo, asahan mo ang persecution. Unang-una mag-uusig sa'yo, magulang, kapatid. Amen. Andiyan na naman si pastor. Pag-uwi mo pa lang sa bahay. Matapang na hinarap ang kamatayan kaysa sa talikuran ang pananampalataya nila kay Jesucristo. Meron silang tunay, genuine faith. Alam niyo po, yung forefathers natin, na mga Christian, pinaglaban nila. Tumayo sila sa Bible. Tumayo, being a Baptist. Ang pangalawang interpretation, yung considering the ends of their conversation. Alam niyo po, considering the result of their conduct. Ibig sabihin, consider means, ito'y mayroong pagtingin na sobra talagang pag-abibigay atensyon kung ano ang daloy mula sa kanilang mga buhay, yung conversation na yon, yung way of life ng mga Christian at leader. Ang mga preacher na matapat na nangaral ng salita ng Diyos, hamon sa mga Christian,
nakikinig na isabuhay ang salita ng Diyos. Yaong nag-aangkin na sila'y Kristiyano, ngunit namumuhay sa salita, hindi naman pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Mga piki sila. Alam niyo, huwag niyo pong ibababa. Huwag niyo yung ilo-lower down ang Word of God sa mga buhay natin. Diba? Kaya wala kang pagpapatibay sa sarili mo na lumago. Kasi pag ibinababa mo at meron ka lang sariling definition about what is Christian means, delikado. May sarili ka lang definition ng salitang Christians. Pag sarili ka lang definition, ay, okay na. Ayun lang ang definition mo eh. Kailangan natin sumunod at maging matapat sa Panginoon. Dahil yung ating mga forefathers na mga unang century, naging matapat sila at handa silang mamatay. Kaya mga martir eh. Yung salita dito na pangalawa, follow. Anong salita dito? Follow. Sa verse 7. Whose faith follow. Alam niyo ang salitang follow means, dito makikita natin si Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi niya, be followers of me as I follow Christ. Ibig sabihin, imimik natin siya. Ang mga pastor, kailangan mong i-imitate sila. Ibig sabihin, gayahin sila, tularan sila eh. Tingnan mo sila kung tunay nga ang kanilang pagpipreach, pangangaral sa kanilang mga buhay. We must follow or imitate the faith of the faithful preachers. Tularan, gayahin ang kanilang yung kanilang perseverance, pagpapatuloy sa mga taong lumipas na. Nandiyan pa ba kayo? Sundin ang salita ng Diyos, yung mga pinangangaral ng mga pastor dahil nakakatulong ito sa iyo. Tularan din natin yung pananampalataya ng mga Christian whose lives God transformed through the preaching of the Word of God. Yung mga members na matapat sila, naglilingkod, tularan din natin sila. Hindi lang pastor din. Follow the faith that is alive and real. Kailangan natin yun eh. Kasi madami mga Christian ngayon na sumusunod sa isang merong pinaniniwalaan. Anong pinaniniwalaan? Naniniwala lang sila, ramdam lamang sa kanila, buhay, yung mga salita sa pagdating sa church, yung mga mapapakinggan lang nila na ito'y feel good lang sa kanilang sarili. Pero walang pagbabago sa buhay. Pumipili lang sila ng preaching, pumipili lang sila na magpipreach. Oo, kung bata man yan dito nag-preach, respeto natin doon. Wala namang ibang ipinipreach, kundi kung bata man yun, hindi naman ipinipreach, ang sarap sa ang dami mga toys. Yan, nababayot na. Ang daming laruan doon. Kung salita ng pakinggan natin kung ano ipinipreach niya eh. Alam niyo po, ang New Testament Christian faith is a life-changing faith. Nagbabagong pananampalataya yung New Testament na mga Kristiyano. It is a faith that is a guide and governed by the Bible. Hindi mga emotion lamang sila. Madaming namumuhay by feelings. Alam niyo po ang feelings? Feelings, nothing more than feelings. Kaya pag may feelings ka, pabago-bago ang feelings. Uy, in love na ako sa kanya. Feelings yun. Ang feelings po, madaya. Ang love, ang ibig sabihin niyang commitment. Nilalagay ang pananampalataya with their feelings. Christian live by the facts. Namumuhay po tayo sa katotohanan and not feelings. Ito yung fact. Ito yung fact, the Bible. Ito yung faith. Dapat pangatlo yung feelings. Kasi namumuhay tayo by the fact and by faith. Let the faith of others fortify your faith also. Kaya madaya yung feelings. Panghuli na. Ay. Tapos na nga. Focus on the author.
of faith. Ano yung sa huli doon? Jesus Christ, yesterday, today, and forever. Siya pong author ng ating pananampalataya. The author of our faith is Jesus Christ. Kaya na, ang close reference, Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Huwag kang tumingin sa mga kapatiran. Huwag mong ikumpara yung buhay mo na nakakitaan mo si sister or brother ng kapintasan. Madi-discourage ka lang. Ipag-pray natin sila. Yun lang ating trabaho. Pag sila'y may nakitaan na kapintasan, huwag natin silang pagtulungan na imaritis o ichismis. Ako nagpapahintulot ako nga sa inyo. Pag meron kayong nakitaan sa labas ng mga kapatiran hindi maayos, tulungan nyo ako na sawayin sila. By love. Totoo lang. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong nakikita sa FB na may ginagawa kang kabalbalan, huwag na kayong ma-offend pag nasasabihan kayo ng mga kapatiran. Hindi naman ako nagko-comment doon. Accept kasi mali naman talaga ang ginagawa mo. Huwag kang ma-offend. Kung ito'y totoo sa buhay mo, magpakumbaba ka. Alam nyo, nakita yung preaching dogmatic sa FB, ano? Dapat ikaw naglilinis sa sarili mong bakuran eh. Diba sa Bible? Kung ikaw nanonood ng bull, dapat linisin mo yan. Birang preaching dogmatic yun. Alam niyo po, sa pamamagitan ng pananampalataya, we believe that Jesus died. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya, we believe that Jesus buried. Sa pamamagitan ng pananampalataya, that Jesus Christ rose again the third day. At nag-offer siya ng forgiveness of sins. Hindi lang nagbigay siya ng kapatawan ng kasalanan, nagbigay siya ng eternal life. Amen. Alam niyo po, without faith in Christ, without Christ, faith has no foundation. Amen. Alam nyo, ang ibig sabihin po, Jesus is yesterday, today, and forever. Ang Panginoon natin, Jesu Kristo, is immutable. Ano ba yung sabihin ng immutable? Hindi nagbabago. At kailanman hindi magbabago si Jesu Kristo. Diyan ba kayo? Gutom na kayo? Parehas tayo. Ika nga, it is impossible for Jesus Christ to change. He is the same yesterday, today, and forever. So anong pwedeng makakatiyak tayo dito? Nakakatiyak tayo that the program and person of Jesus Christ has not changed and never will. Kasi kung nagbago siya ibig sabihin, nag-iba na siya, wala. Ang ating buhay din, magbabago din. Christ is the eternal foundation of our faith. He has always been and God. He has always been and God since eternity past. He is God today. He will be God throughout eternity future. Amen? Kaya nga kung ilalagay mo ang pananampalataya, makinig po kayo. Kung ilalagay ninyo ang pananampalataya kay pastor, mabibigo kayo. Kung ang pananampalataya ilalagay ninyo sa church, mabibigo rin kayo. Kung ang pananampalataya is totally kay Jesus Christ, you have nothing to fear. Wala ka dapat ikatakot. He will never fail because He never changes. Kaya nga, yung Psalms 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever Thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, Thou art God. Amen. Kaya nga mga minamahal, napakalaga ang buhay natin sa Panginoon. Pahalagahan mo ang Kristyanismo din na pamumuhay mo. Amen. Oo. Pang-close na. Amen. Una-una, kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo as your Savior, you have no faith. At kailanman hindi ka titibay.
Kaya may pagkakataon ngayon, magkaroon ka ng pananampalataya kay Jesucristo and trust Him. Ibigay mo ang yung pagtitiwala sa Panginoon. Tanggapin mo siya na Panginoon tagapagligtas. Patungkol sa salvation ng kaluluwa mo. At kung gagawin mo yan, unti-unti, palaguin mo si Jesucristo sa buhay mo. At magpapatibay sa iyo. Ang tanong ko nga sa inyo ngayon, matibay ka na ba na Kristiyano? Tayo lahat tumayo, tayo manalangin. Minsan ba, dakilang Ama,